Meron tayong i-share sa inyo guys, no? Ang Ford Everest to. So ang kanyang problema dinala dito sa atin dahil example, nag-aircon siya within mga 5 minutes or 10 minutes nawala yung lamig ng aircon. So okay naman ang kanyang freon. Marami naman. Tapos malamig pa siya. Good naman ang kanyang freon guys, no? Tapos siyempre kasi kapag ang Ford Everest pag nag-overheat to or sobrang init na ng engine, so meron siyang sensor na mag-sense kapag sobrang init na yung engine. So ikat niya po yung aircon, hindi niya paganahin yung aircon. Kaya binuksan ko po dito sa kanyang radiator. So wala siyang laman na tubig or coolant. Yan. Tapos so dinagdagan namin ng tubig, nilagyan ko po ng tubig, and then pinaandar. So nakita ko po dito guys yung problema sa unit na to. Meron siyang butas doon sa maliit na tube, parang maliit pa dito. Doon may tube dyan, may butas. So ito guys, pasilip natin sa inyo. Yan, so makita ninyo may butas siya, yan malabas yung tubig. Yan, diba? Kita nyo may butas siya. So akala ko fuel line yan kasi maliit yung tube, pero yung lumalabas dyan is yung tubig or ang coolant. Yan, yan. Okay. So nakiusap yung may-ari kung pwede ba natin i-repair yan kasi pang mekaniko na dapat yan, So pero gawin natin guys kasi maano naman tayo kasi suki natin dito. So gawin ko po, tanggalin natin yan. Tapos kasi steel naman yan, kaya natin na i-build ng silver rod or bronze, kasi steel naman yan. So tanggalin ko to, yung air cleaner nya. Tapos try natin ihinang yung butas. Okay. So yan guys, natanggal na natin yun. So ito yung butas na i-repair natin, yan. So itong tube na to papunta dito sa kanyang turbo. Yan, so inangin na natin dito guys, tapos medyo ingat lang tayo, So okay, after natin nahinang, yan. Yan, so ang ginamit natin guys is silver rod. Kasi yung silver rod, kakapit po siya sa steel pag linagyan na natin siya ng silver flux na Harris. Yan, so di ko lang siya tinanggal, kasi marami pang tanggalin natin. So dyan ko lang siya na hininang. So wala naman tayong tatamaan dyan sa paghinang natin. Good naman, medyo okay naman ang ating hinang guys, So okay, balik na natin para maligtis na natin kung may tubig pa ba na labas.
Okay, start na natin para ma-check natin yung ating winelding. So, yan may tubig na. Okay, so yan guys, good na po. Wala na pong leak. Yan. So, yung aircon natin, continue na po yung andar niya yan kasi good na po yung engine, hindi na siya mag-overheat kasi yung tubig hindi na siya magbabawas, no? Or ang coolant. Kasi tubig itong ginamit ni sir eh. So, sa palitan daw to niya ng coolant. Mas maganda yung coolant. Okay, so yun lang ating ma-share dito guys, no? Kasi involved pa rin sa aircon yung problema. Kasi kapag tumaas na yung temperature ng engine, so i-cut niya yung ating aircon. So kapag may port i-rest kayo na mawala yung lamig, kapag yung engine malamig na, pag umin ng aircon babalik, tapos mga after 10 minutes, 5 minutes, mainit na po yung engine. So kapag wala kayong nakita doon na sign ng overheat sa kanyang inyong dashboard, so ibig sabihin taas na po yung temperature sa engine, sobrang init na. So dapat check nyo na po yung mga radiator line ninyo. Check nyo po yung radiator or yung mga line, di ba? So dito sa atin okay yung ating radiator, wala siyang leak, pero doon nagkaroon ng leak sa tube papunta sa turbo. Okay, so yun lang guys, and sana kahit konting tips lang may na-share tayo sa inyo. Okay, so thank you for watching.